Si Daddy Lord, Happy Father's Day po siya? Oo. Okay. Amot lang ako. Wala yung tama? Si Station Manager Edgar Lagomo. Nayang misis of Nayang pamilya. Okay, nayang pamilya karon. So, Happy Father's Day nga to kang ato ang Station Manager na bago nga si Mr. Edgar Lagomo. Naaya igsuon og naapon ang iyang asawa. Okay. Oy, ang ato ang yes, thank you. Hala? Okay. Mugrin sa utak ka. Kajit lang mo. Kajit na kayo. Happy Father's Day. Julio, salamat kayo sa imuhang atong panilis siya. Salamat kayo, Mr. Julio Salaveria, sa imuhang kasalubong nato dire sa atong kapihan sa Dipolog. Bayad na kasi mong pagka-abisinon. Okay, next Sunday po, Jules. Thank you so much. Julio Salaveria, ang atong panelist nga CPA, Certified Public Accountant, na nagtrabaho sa Department of Trade and Industry. So, thank you so much, Julius. Mas tayo ginandahan ko, no? Labi kaya itong feeling, no? Ariyon lang tatagtagaan sa grasya. Natawa si Taxo, si Silbert, no? Oh, yes. Kapihan sa Dipolog, kung ako po siya sa Dipolog, tayo, pakapiaw, dalhan pa o Paris ni Julius Salaveria. So, may kayo, no? Okay, so, magpaabot. Yes, may kayo mo timing. Sige na, Jules, ha? Panawagan na pag Julius Salaveria. Tapak yung absent. Yes, tapak yung absent. So, Jules, sige na, ha? Dahil lang may dali, sige, og snacks, okay lang yan po bisang ma-absent ka. Pero mas maaari rin yung na-adjust ka. Yes, mas maaari rin yung na-akakay. Makatampo, mga importante kayo, mga opinion, mga panahon, mga words of wisdom, dili sa atong kapihan sa Dipolog. Kung greet lang po sa atong mga viewers all over the world, good morning, good afternoon, good evening, sa atanan nato mga viewers, sa tanan na nagsunod sa ato ang kapihan sa Dipolog, nanatadapit sa almost 300 na nato ang viewers of supporters sa ato ang kapihan sa Dipolog na Facebook account, no? Silbert, salamat kayo nga kanunay ka ga-upload sa atong YouTube account sa kapihan sa Dipolog. Anak sa dili makapaminaw or dili maka-view sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, pwede mo nga mo-click sa inyo ang YouTube. Sa YouTube natay kapihan sa Dipolog, no, sa atong account niya sa YouTube. I-click lang na ninyo, makita ninyo tanan nga edition sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, kauban ang atong daghanan kay nga mga bisita dinhi, mga personalities sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Kay this is the only public affairs program nga daghan kay tag resource speakers, resource persons, ug unsa ato mga topics diri, doon na kita mga resource persons nga gipag-invite, kay dili man ni commentary program. So, mo na nga ikalipay nato matag Domingo nga tanan nga mosanong gayud sa atong imbitasyon ang atong mga bisita dinhi sa atong kapihan sa Dipolog. Nang binugtong pa ko diri, so ako na ni-acknowledge sa atong mga sponsors kay later on maabot ang atong mga pinasidunggan na mga bisita karong buntaga. Nag-monitor karon si Konsehal James Verdugues sa ato ang City Council sa Dakbayan sa Dipolog. O ingon man si Board Member Julius Nasikit sa ato ang Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Ato itaybalo sa ato mga viewers, sa ato mga listeners, sa atong simultaneous broadcast, no, di XDR o IFM, karong buntaga dapat kauban ng tanato si Congressman Rosindo Labad-Labad o yan galon si Congressman Isagani Amato. Kabahin sa Bangsamoro Basic Law. Apan tungod sa mga kapulian nga dili kapugnan, nanawag ka nato agabi si Congressman Rosindo Labad-Labad o nangayo siya o dispensa, nangayo pasaylo kay wala sila kauli kahapong adlaw diri sa ato ang Dakbayan sa Dipolog kay supposedly karon ta bisita nato sila kay mag-isgot kita sa Bangsamoro Basic Law. Pero atong siguro nga maari diri ang atong mga kinakusgan usab nga mga bisita, mga bangitan nga mga abogado dinhi sa atong Dakbayan sa Dipolog para mutabang nato og pagpasabot og unsa kining Bangsamoro Basic Law. Kay because
ang atong programa nagtinguha nga magpasabot sa atong mga katawhan kung unsa kining bangsa moro basic law nga mao gikagubtan sa ato ang Kongreso o ingon man dito sa Senado. Kay kini nagkuan po ni sa ato ang kaugmaon as a nation, as a country. So, kinahanglan nga makahibalo usab kita kung unsa kining bangsa moro basic law. So, atong dispensa matud pa na naipasaylo si Congressman Rosendo Labad-Laban na gabi, nanawag siya personally na to extend his apologies na wala sila kauli kay upang adlaw na sa meeting sa Department of Tourism, no, kay sa komitiba niya sa tourism dito sa Kongreso, ingon man si Congressman Sagani Amatong, siya usab ang doon na sila grand reunion homecoming sa University of the Philippines. So doon na siya commitment usab dito sa Kongreso. Apan umana ang nag-recess na sila sa Congress, matud pa o mubalik sila sa July, no? Silang session sa Congress. So ato lang gyapon paninguhaon na makauban nato silang duha nga ato mga congressman sa segundo distrito, si Congressman Rosendo Labad-Laban o ingon man si Congressman Isagani Amatong sa tercero distrito aron makapasabot sila ngano nga dibutar sila sa yes sa DBL sa committee level. Kaya wala pa man ni maisguti sa plenary session, wala man ni pasar sa plenary session sa Kongreso, kaya pwede pa man debate dito, pwede pa man dito o binayloay o mga panguna-una sa bahay ni ini. So, magpaabot kita sa mga future development kabahay ni ini nga balaod doon nga tuwa di kagubtan nga karon sa atong Kongreso. And then, at this instance, atong acknowledge una ang atong mga sponsors ay nato acknowledge ang atong mga bisita karubutaga kay naa naman tayo duha ka bisita diri nga kauban karubutaga ako ning acknowledge kining human nato. Pasalamat sa atong mga sponsors na mao'y nagdalaog kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga sana. Daghang salamat nato sa Janus Marketing na namaligya sa lain-lain ng mga spare parts sa inyong mga sakyanan. Ang Janus Marketing dealer sa tanang klase sa spare parts, sama sa spare parts sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o uban pa sa ubos lamang ang presyo. Ang naamin niyo mapalit diha sa Janus Marketing nga gipanagyahan ni ABC President Konsihal Janus Yu. Nahimutan ang Janus Marketing diha sa Quezon Avenue, matawag sa telephone number 212-1148. Maka ng Janus Marketing nga gipanagyahan ni si President Honorable Janus Yu. Daghang salamat ngadto kang Honorable Senel Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte nga mag-session matag Lunes sa hapon. O ingon man, daghang salamat kanto kang Honorable Julio C. Napikit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte nga mao'y mamahimong usab nato nga bisita karong taon-taon maabot to siya. So si Board Member Julius Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much kanto kang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat kanto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nag-ingon dili mo tanong og kahoy og labaw na nga dili mo tukod sa inyong mga balay, haduol o ilaw sa transmission lines kay maglikay sa disgrasya. Mao kana ang pahinumdom gikan sa National Grid Corporation of the Philippines pinaagi sa Corporate Communications Affairs Officer nga si Ma'am Elizabeth Ichay Ladaga sa NGCP Cagayan de Oro City. A message of concern from NGCP. Stay safe. Daghang salamat kanto sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer na namaligya sa fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery sa J&P Fruit Nursery na nahimutang sa Barangay Lingasan sa lungsod sa Polanco o ingon man ang ilang lumber yard ana mahimutang sa Barangay Ganas ning Dakbayan sa Dipolog. Mao kana ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer nga gipanagyahan ni Mr. Porfirio ni Cesario.
Daghang salamat ngadto kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, atong OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte. Salamat kaayo. O ingon man kang Attorney General Jojo Napikit atong mag-iitan mga city councilor sa Guyang Paglugsod sa Dabayan sa Dipolog. Sir, ang kamera sige niyo mo ilaw. O ingon man, daghang salamat ngadto kang Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Convento sa DNR, Santa Isabel, ning Dabayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Mr. Muhammad Gasan Adjo, Parputo, dahil Santa Isabel, ning Dabayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Honorable Ruben B. Ligorio, City Councilor sa Kuyapan Lungsod sa Dabayan sa Dipolog, atong panelist nga tuwa out of town tuwa sa Dakbayan sa Davao. O gingon man ngadto kang Honorable Romilio Dili, Board Member, 2nd District sa Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, panelist pakapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Dr. Eduardo Luayon, ang atong Provincial Health Officer 2 sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Norte. Gingon man si Ma'am Wilma Bulahan na ikauban usab nato sa umaabot na si Mana alang mag-discuss kita sa dengue awareness, no? Kay panahon karon nating ulan, gasugod na ulan, dayon mong gawas na usab ang mga lain-lain nga mga sakit. Labi na sa atong mga kabataan, atong bantayan nga dili matakbuyan ng mga sakit atong mga kabataan kay lisod kay magkasakit, no? Labi na sa atong mga kabataan, dili masabot luoy tayo. So, kinahanglan nga ato ang ambingan ang atong mga kabataan nga dili usab magkasakit. Dayon atong ipahibalo nga karong mga panahon na sumsum kaya pag-implementar, pagpatuman sa atong mga proyekto sa mga kadalanan, sa atong mga proyekto sa kanang mga farm-to-market roads, school buildings, mga irigasyon o daghanan pa. Pakita na to kini sa atong pagbiyahe kay gahapon nag-pilgrimage tour kami ato kota sa Dakbayan sa Usamis, nagkot ko dito, kauban ni Ariel, nagtatorbay ko magigdoa, gikan di polo ko sa Usamis, nakita na to, gikan nila sa barangay Sigabi, sa lungsod sa Pulangko, Opinion, tayo dito, ilaway to Usamis City, ang mga kadalanan gibang trabaho sa atong kagamahanan. So, dagat kayo salamat niya na, matunda nila, your taxes is working for you. So, kinahanglan mong babayad po sa atong mga buhis para mabalik ang mga proyekto sa atong mga katawahan. So, at this instance, atong i-greet tayo na atong mga bisita o Happy Father's Day. Si Engineer Edilborgo Bersteng, atong former mayor sa Dakbayan sa Dipolog, kauban ato diri, o ingon man ang ato ang mag-iitan na konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. O, Happy Father's Day nga ato kang Attorney James Berdudes, kauban ato karon. O ingon man ang atong umaabot na bisita nga si Board Member Attorney Julius Napikit. Happy Father's Day po niya nga mo. Umaabot po siya. Diri sa atong video, sa atong kapihan sa Dipolog, Sunburst Fried Chicken ground floor, Camila Hotel 1, ing Dakbayan sa Dipolog. So thank you so much. Atong i-acknowledge karon ang pagyabot sa atong duha ka bisita karong buntaga. Alang aron makadiskus-diskus kita kabahin na sa Bangsamoro Basic Law. Atong observer at sa miyagi si Mana, lubos din siya nakatingog kay atong bisita diri si Congressman Sir Frederick Bullet Halusos nga ni pasabot nga libutar siya no sa Bangsamoro Basic Law, proposed law dito sa Kongreso sa ilang ad hoc committee nga libutar siya no, pasabot ka na ni Congressman Bullet Halusos. Nahimo na to observer diri sa miyagi si Mana, si Engineer Edilborgo Bersteng. Pero karong buntaga, ato siyang acknowledge, ato na po siyang patingogon kauban sa ato mga bisita karong buntaga. Na yes ni siya. Engineer Edilborgo Bersteng, good morning to you and welcome. Welcome back to Kapihan sa Dipolog. Salamat Ed, ang kanina sa atong Kapihan sa Dipolog na mo'y magsabwag o mga informasyon o mga kalambuan. Dili lang din sa atong dapit kung dili sa ibaw kapugudan usab kang Brad Attorney James Berduges nga niabot karon o kaninyong tanan mga kaigsunan nga naminaw
kanunay makadomingo sa DX diha kapihan hinaot nga suot ni ining pipila tatak nga atong mapasabot kung unsa kining BBL ngano ang kadaghanan nga nagdumili ni ining maong balaod nun dinis lang ukot din. Thank you so much, Engineer Edilborgo Bebs Cheng. Ako sa i-greet ha, i-greet na ko good morning and happy listening. Nato kang Mrs. Jocelyn Hisolga o ingon man si Ophelia Riganion. Inamon ta nga maminaw mo aron makasabot po tang tanan mapabang taog sa buwan ug sa kanibag sa Moro Basic Law. Thank you so much. And also, we would like to acknowledge the presence. Nagpasalamat kita nga nisanong siya sa atong imbitasyon nga maaari karong buntaga ang atong bisita si Kunsihal Attorney James P. Verdugues. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat, Dave. Mayong buntag sa tanan, labi na nang nagpaminaw karon sa tuang karadyohan. Ako sa pagtimbaya sa tuang kanhi Vice Mayor sa Takbayan sa Dipolog, si kapatid nga Edilborgo Bebs Cheng o sa tanang nagtanaw karon sa live streaming, no? Siguro mayong buntag ka na tanan. Okay, thank you so much. While waiting kang board member Julius Napikit, atong kuhaan ni o pamahayag kini silang duha. Kay matod pa, nasayra na to nga uyon mo ini ni ang bangsa Moro Basic Law. Uyon mo, o ganong uyon mo, palihong pagpasabot sa atong mga katawan. Kay daghan kayo ng libo, ukon sa gining bangsa Moro Basic Law, o maka-apiktar ba kini sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte o Madanlan. We'll start with Engineer Edilborgo Bebs Cheng. Your thoughts on bangsa Moro Basic Law? Kinigot no, di ko na to balik lang tao ang kagahapon. Dili man gini masabtan nila mo nang briefly kining atong nahimugso karon nga BBL kun dili amended gani ang atong napunda ng ARMM, no, sa panahon ni Presidente Macapagal dinhi atong claim sa Sabah tungod kay gihatod ko man to sa United Nations for Adjudication mao nang naabtan ni President Marcos. Unya nalantaw man ni President Marcos nga ang Sabah ato gyud nya tuwa naman sa United Nations kini sa ako ra pong nahibawan nag-organize siya usa ka expedition nga gitawag og Japida nga nag-train siya mga Muslim brothers mga batanon dito sa corridor sikreto to kayo kay ang purpose ito ipadala to sila sa Sabah mupuyo sila ma-infiltrate kay ato magyud ko na, no, tataas na manggulang sa isayon sa sultan ito sulo na siya dayon pag sulod na dito sa mga gipang train kuklimo dahil sila independence arong mahimo silang usa ka nasod, no, apan tungod kay pag graduate na sa mga gipang train dito sa corridor pag kahibawan nila nga dito dahil sila ipadala motong nga mutiny sila dili sila musugod motong aron dili international bulgar ipang patay apan dunay usa si Abdullah man siguro to kin sa topilito ang survive sa clip motong ingambak na lang siya bisag mamatay siya kay ang sa ilaw kining pagtumandit surprise of all surprise miracles of all miracle wa man siya matulong sa bato ug nakalangoy siya dito sa atbang ug nakasumbong siya dito ni Congressman Montano who was a liberal mao tang paibawa dahil niya si Senator Aquino Noynoy motong ibulgar po niya dito sa Noynoy Papa sa Presidente. Okay. So mao to nga kini nabulgar na motong si Non Miswari at that time was a professor at UP motong yang natanaw nga ang atong kagamhanan doon naman ay laing mga pamaagi nga dili subay sa balaod motong uli siya dito sa sulog form siya o MNLF. That was the start of our brother Muslim struggle for magkaugaling no nanong kung sila. So moto nga road to pacify
create si President Marcos ug duha ka pampuok, motong doon na kay pampuok 9 and pampuok 12, no? Ang diri sa 9 atong ipadala si former Vice Mayor Anisito Bebiyang, silang attorney Ubay, attorney Barbaso, attorney etc. O ka-function sila hangtod nga kining na ITSA Revolution. Pag ITSA Revolution, ga-appoint si President Cory Aquino mga 50 kapin kung kulang nga mga constitutionalist commissioners. Wala ipaagig usa ka constitutional convention kay hinalian ang gudpod to mga kaigsunan. Motong usa sa napili na tudlo niya ang atong igsoon nga si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Motong ilang ipanday ang 1989 nga Constitution o gitawag nila Revolutionary Constitution nga nagdako dito kay diya naman po yung kagubot dito sa Cordillera na nga po si Father Balwig dari po sa South silang Normes Suarez mo nang nagpundar sila o autonomous region in Cordillera o diri sa Muslim Mindanao. Ang gabon niya galing po sa anak din sa Muslim Mindanao mao ang atong igsoon Adolfo Ascuna o si Blas of Clay. Nakarot naabot ang oil crisis ni buong kalibutan nagikan sa 30 centavos ang abot og tag city siguro to unya nihit pagyud ang oil itong panahon na 1970 plus mao nang inghanyo ta sa mga Arab nation nga pagpaligyan ta og oil apan giipit ta mao tong napugos si President Marcos pagpadala ni First Lady Imelda dito sa Libya under ni Muhammad Gaddafi. Motong muhangyo ta nga mopalita og lana dito kayo dili masugamak yun ang atong nasod. Ika naman tinakali. So, ang imon dayan po si non misuari dito nga okay, tiga para apan mao ni. Mao nang si may condition. Wala na tao ang 1976 Tripoli Agreement. Mao na nga ipatukod yun ang Tripoli Agreement. Apan naisahan po sila ni President Marcos kay ibutang nung po dito subject to kining constitutional processes nga ipaagi o eleksyon. Yes. Dapat lang. Mao po itong gisunod po ni Cory hantod nga na-EDSA, hantod nga natao na po itong 1989. Mao itong ato na pong ka-create na po og ARMM o Cordillera Autonomous Region o hantod nga na-implement yun ni Ramos ang usa ka peace agreement itong 1996 ang SPCPD na to ang ARM nga naman SPCPD no gusto nila Southern Philippines Council of Progress and Development Peace and Development dayon na-filma po sa atong mga kaigsuon ng Muslim nga kulang ra po to motong ga klimo na po sila nga i-amend na po para mo dako-dapot ang ilahang gahom o ang sharing pod apan nagsinapod na po sila hangtod nga nataw ang MOAD motong ging question dayon sa Supreme Court na unconstitutional mao nang nahitabo na po ni karong BBL o na aprobahan na sa kining lower ad hoc committee sa lower house o mo na ang sa plenary nya mao man na maabot na po sa Senado o i-reconcile na po na arong mahimong balawdon kini mga kaigsunan dili usa ka bagong balawdon kundi amendment na lang ni sa ARMM o sa kitong SPCPD. Okay, thank you so much Engineer Webster. Konsehal James Verdugues. Basically, so may kagugtan ba yung Bangsa Moro Basic Law na naghamang mga fears sa atong mga kanang fears kahadlok, no? Apprehension sa atong mga katawhan na bahin ini ang Bangsa Moro Basic Law. Does it really affect the province of Zamboanga del Norte? Maapektahan ba yun kita? Mabilang natingala ko din nga nang nagubot ni sila dire sa Zamboanga del Norte mahina ng BBL because bisan pagkatong version nga napay opt-in provision Provisions. ang Zamboanga del Norte
will never be part of the proposed Bangsamoro region. No? Dili ka na maparte sa Bangsamoro Kaya nga region. naman, sir, para makahibalo ang atong Okay. mga naminaw karon. Ang proposed Bangsamoro Basic Law will only cover the provinces and cities that are presently included in the autonomous region in Muslim Mindanao. So katong mga probinsya, mga syudad nga sakop sa autonomous region in Muslim Mindanao, maoray ma-covered sa pagkahimuon nga Bangsamoro region. Okay. Katong napatong opt-in provision, no? Ilati dito nga katong mga probinsya nga nahisgutan sa Tripoli Agreement, apilang sa Buanga del Norte, pwede nga kung ay 10% nga mag-petition sa population, pwede mo opt-in, meaning Meaning to say, opt-in. mo Para sa mga- petition sila nga mo appeal sila sa Bangsamoro region. But there is a requirement. Okay. One requirement is that that province or city must be contiguous to the existing Bangsamoro region. Now, tanawon na ito sa Buanga del Norte. Okay. Tapos sir, unsay meaning sa contiguous? Aron matawhan sa itong katawhan. Sikbit, tapat. Sa kalugar nga parte sa Bangsamoro region. Tanawon na ito sa Buanga del Norte. Contiguous ba kani sa existing ARMM area? Wala. Ano man. Mato ka sa south, sa Buanga City, dili part sa ARMM. Mato ka sa dapit sa south, misalnya sa occidental, sa Mod. Diri sa Zamboanga del Sur, sigbit na to, sa Mod. So asa man ng kung sa mga pagiha, masakop ka. And then there is that plebiscite requirement. Even if contiguous ta, ipagi nga mo ng plebiscito. No, dili, wala na nag-mean nga kung na mag-petition 10% sakop na tada yun. No. Ang 10% only nga, it will trigger the possibility nga masakop ta. But after that, there should be a plebiscite. And wherein at least the majority should agree nga magpasakop ta. And I think history would tell us na in two previous plebiscites, resounding no ang nidaog. I mean, 95% sa itong population yung nga di may magpasakop sa ARMM. And I think that would be the case. No? Kung plebisito man gani, which is not possible po, wala niya po, hindi niya po masakop. So ako, I am very confident that Zamboanga del Norte will never be part of whatever Bangsamoro region ay create under the BBL. Okay. The reason why ni pasabot ko ani because of naman mga misrepresentation of facts ba. Okay, Naman ni ngonoban nga ang atong duha ka kongresista, congressman na to sa 2nd district si Congressman Dudoy Labad-Labad, ang atong congressman sa 3rd district nga si Congressman Gani Amatong. Yo, sugot ko nung ay pasarang BBL, at inisugot mo kuno sila, masakop kuno ang Zamboanga del Norte sa BBL, kinisugot man sila. I think that is a ridiculous conclusion and analysis. Why? Because sa BBL, wala gibutan ito nga isakop ta. Secondly, katuda ang Tagaluson nga ni Oyon po, sakop po sila dahil. Mo naman, atong tanaw ang logic man atong subayad kung mao na ila ang rason. So kagaya ni Oro City apil kay si Ropos Rodriguez okay man siya. Katong taga Luzon, katong Belmonte nga taga Quezon City, apil po ng Quezon City. So ato lang, we are just stating the facts. No. Now why BBL? Because there is no other alternative or solution sa problema na to sa Mindanao. We must admit the fact that there is a problem in Mindanao and that is the secessionist problem. No? Kung sa may solusyon, ang atong constitution nagsulti na in order to address that problem, autonomous region can be created, no, for the our brothers and sisters Muslims in Mindanao. And they say Cordillera po, another region. Because we have recognized nga natin sila peculiarity sa ilang kabahin. Ang ilang kultura lahi, and they have that different aspirations na ito pong i-recognize. Manang, there is a need to address that problem, and walay
put forward of solution under the DBL. Kanibitang nagsupak, mingon sila supak sila. Why? Ano supak man sila? We must ask them, why? Supak man sila. Kaya kaning BBL, para ramang po niya ng mga regions nga na-affected, no? We should allow them to decide for themselves. Anyway, kaning BBL bitaw, the creation of the Bangsamoro region will be subjected to a plebiscite. Ang plebiscite, kanara pong mga lugar na covered by the proposed Bangsamoro region. So, why not allow them to decide for themselves? Ganun kita may decide para nila. O okay ba mag-create o Bangsamoro region o dili? No? Manang, kani it's a process wherein kanang atong mga kaigsunan nga Muslim maka-decide para sa nagkagalingon kung unsay maayo para nila. Because this Bangsamoro Basic Law will be subjected to a plebiscite in order to create the Bangsamoro region. And we should allow them to decide for themselves what's good for them. Okay, thank you so much sa imo pagpasabot, Consial James Verdugues. Pangutana, mga issues ni nga gipalutaw, pangutana na previously dire sa atong bisita last Sunday si Congressman Bullet Halosos. Number one, when it comes to ethnic groups, minority groups, matod pa, ang mga atong brothers nga mga Muslims, tagaan sila hiningian mo ng BBL. How about katungkulong mga subanin? Pwede ba kukulong mga sila autonomy sa atong gobyerno? Pwede ba na? Kaning sa to mga kaigsoonang Muslim, this is a peculiar case. You know why? For so long a time, they've been saying this dili sila part sa Pilipinas. Mabin ang nagkuhan sila na sila secessionist movement. Because ang ila, isubjugate lang sila dire. And then, without their consent, gisakop sila sa Pilipinas. We should accept that. It's historical background ang ilang pakigbiso karon. Unlike other ethnic groups, makadungog batang, mingon ang mga atong kaigsoon ng subanin, mingon nga, masipalit po may kadili may part sa Mindanao. Or sa wala man. Ako lang i-recognize na nasa list, ay ilang group is ethnic group, pero they have never been into a crusade nga mag-separate sila sa tuang nasod. No, they are sakop na sila sa una. Although ethnic group nasa na separate lang ethnic group, no. It's unlike sa atong mga brother Muslims. Tanaw mo ng history, wala magigsukat nga masakop ni nga tuang mga lugar nga naay atong mga kaigsoonang Muslim. No, magidas na sukat nga ma-under sa any foreign rule. And then natingala na sila all of a sudden nga nasakop naman sila sa Pilipinas. Well, anyway, wala na tayo ang puntuhan. Nalipay ganita nga through this BBL, through this process, ila nang abandon ang ilang pakigbiso para sa independence. They are now willing to settle to autonomy, no? Autonomy. No. Violate pakigbiso ko, no? Tinoon mo na. Okay. Thank you so much, Consial James Verdugues. Naabot na po dire ang ato ang bisita nga bangitan usab na abogado o membro sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong presiding officer pro tempore sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte na nadagan Honorable Board Member Attorney Julio C. Lapigit. Good morning, sir, and welcome back to Kapiyan sa Dipolog after a while. Sa atong kauban karon na dinhi, atong kinalanggan kami visitors na sa Dipolog, Vice Mayor Cheng, akong partner si Consial James Verdugues, sa atong technical staff, may buntag sa tanan. Okay. Ay hata mo, dago-dago ipangutana sa tubagong naabot nga si Board Member Julius Tapikit, ato napakapihot at paulayon kadyot, ato ning sigundaan si Consial James Verdugues. Number one, katong imong gihisgutan subanin nga ang kuan peculiar ang culture sa mga Muslim mo nang atong kuan kay under the Constitution. Number two is, ang concern is, sino ba ko ng pag-hatag o BBL, pag-hatag special attention sa atong brother Muslims, kunya kay sa MILF naman kuno ni. What about the MNLF led by Normi Suari? Kay dili man na sila magkaduhito. Kay bitawag sa una MNLF, may faction ni MILF na kay pasanak ka ng BIFF, no? Wala po itong ubang pa mga grupo na ni Bulag po, yapon. So, wala'y kahumanan, wala'y katapusan
nga paghatag nila pag kumbaga sa bata pa na pag kanana huwag pagupay-upay, no? Kay naglangig, walay katapusan na naa siya. Kay gikan sa MNLF, ni break away ang MILF, di karon ang MILF atang-hatagan o atensyon sa gobyerno, niya kay nagsamok-samok pa po ng MNLF, matod pa, tinood na po na, o ganin mahitabo ang Zamboanga City Siege. So, along this line, unsa may atong doon nakatay sa atong gobyerno karon na nakalantaw ka ini nga pangitabuha, Consial James Rodriguez? Yes, I think so. Ano man, kay kaning pag-create sa Bangsamoro Basic, sa Bangsamoro region, will not cover the MILF only. It will cover everybody. Okay. Ato pong hinumduman nga kaning MNLF na natay final peace agreement. No? So we don't expect the MNLF to return to arms and then fight the government again. Siguro na ipipila ka mga grupo, mabay nang itawag silang breakaway group. Kaya ang mainstream sa MNLF na nasa gobyerno karon, ang uban na gobernador na, ang uban na mayor na, di na namamalik o kuwanta, kaning mga pakigbisog, makigubat sa gobyerno. Kato makigubat, kato rang gamay nga grupo. In fact, after sa Zamboanga Siege yan nawala naman po, no? Ang katong main actor dito nga si Norbis Wari at Apo Dukasan na Toron, no? Okay. Kani magong BBL, di ba para sa MILF lang? Para ni sa tanan. Gani, pag umanani, na-eleksyon. So na-eleksyon, mudagan ang, kasi gusto mo dagan, ang mga tao mo pili, so posible nga ang MILF dili mo daog, posible ang MILF mo daog. So ang tanan na chance nga mo dagan para sa mga posisyon sa gobyerno under the Bangsamoro Basic Law, aron sila may budumala sa Bangsamoro region. So tanan na ay opportunity kanang gusto nga budumala sa Bangsamoro region. So kana ang ato magungangay i-disabuse ang minds sa mga tao nga kung ma-approve ni BBL ang MILF ay budumala, no, dili na eleksyon, no, kung naitaga dito na tong igsoon na Kristiyano nga mudagan, basta mudawag lang, why not, no? O siya na madumala. Ang tanan wala man na bungi nga mo aspire o position under the Bangsamoro Basic Law. Okay, thank you so much, Consial James Rodriguez. Si Board Member Attorney Julius Napigit, sir, sa Bangsamoro Basic Law. Yes, Bangsamoro Basic Law. Will this end the violence, the chaos na nanghitabo sa Central Mindanao? Kay kanunay man ta makadungog nga to gibumbahan dito to ay nagkuan dito mga arms struggle ana batok sa atong kagamhanan karon kay naamni Bangsamoro Basic Law nga gikagugdan mao ba kaning assurance na there will be peace in Muslim Mindanao at last? Abi ni mo din, no? Para po ako, it may or it may not, no? But it's worth trying. Okay, ito kaning BBL ba mga late last year, doon naman din consultation yung patawag for Zamboanga Peninsula sa Ipil. Ngayon, ako sa taon ni Desierto, nirepresentar sa itong governor, sa itong district governor, may ato mi dito. It's worth to note, narito ang congressional panel ng Committee on isa na silang yung peace process. Represented by so many elders from the Subanen tribe, Muslim tribes, more than thousands yung dito sa Capitol building sa Ipil. Pero isa ka pangutana dito, una, si Congressman Lubregat. Nakaako siya pangutana. Nakaako siya, yun siya nga. Kinsa man na to, din ang nakabasa na sa PBL. Wala 5%, wala ganun 5%. In fact, itong mga elders nga mga dito, nagdalawin na ko galing questionnaires, ina nang i-listan na mga pangutana. Cannot be answered because they were asked, nakabasa na mo sa BBL. Wala pa. So actually, dito, nagsubol niya. Sa Zamboanga Peninsula naman ito. Ito ba Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Zamboanga City. Dito nakita nga, how can we discuss BBL if ang mga tao nga itong papilion, subot pa o dili, wala ni kabalo. No? So, nagsugod dito ang information. Actually, up to now, so ako ganin, kompletong basa na ang mga pamanaod sa BBL. Pero, kung dito si general question, whether or not
kinahanglan din sa Bangsamoro people, let's call it, for a Bangsamoro region or whatever area ang ma-approve later on. It should start now. Wala na yung panahon. Kinahanglan nga naman kay gawa sa history nga i-discuss ganina ni Honorable Guedugues. Gawa sa history nga sila daan wala na sa sugod wala na sila ma-recognize, wala po na sila ma-invade sugod o lain nga foreign nation o bisan kita gani naglisod na sa nila because of their culture and tradition. Naalisli ka galing nidugan history. Naalisli ka galing yun nga gisunod nga ang ilang mga katigulangan. So it's very hard for them. Kinagsugod naman ang ilang nakipisog nga medyo na violent na sukat pa sa una. They could not just put down their arms and said, okay, sige, sugot namin ninyo. Because for hundreds of years, mo man ilang itindugan. So it's time to inject to their systems. Ilang pagpunerno, self-governance, let's call it, nga, mudumana sila, makahimos lang pamanaon, nga, in accordance with cultural tradition po. Ano po nato? Kita bisa kung saan pa ingon nga, the church and the state, separation of church. The state, di man yun pwede, di ba? There are certain laws that kanyatang po ang nagbase sa atong pagtuo sa reliyon. And sila, ang arm, na naman na arm, ngayon sila, anong magbibigay kumanta, ano na arm? Now, what is lacking sa Autonomous Region in Muslim Mindanao law? Wala sila law-making body. Di ba? Naam na itong kuhan niya, mga specifically sa una, sir. No? Nag-ibisito ko sa ito. Problema ito, kaya wala yung law-making body. Ang kanon, ang BPL suggested a parliament. No, muhimo sila ba? Of course, under the framework of the Constitution. Ang ikadlungan sa tanan, misinformation yapon, nga maghimog separate state, within a state, mura, dili na maunong, di mo pitamo kayo nakadungog ng istorya. Doon natin mga kailan pa sa US, nga, close po sa itong kongresista, si Congressman Labad-Labad. They texted me when Congressman Amato and Congressman Labad-Labad voted yes na para mo lawig ang BBL. Ngano ko no, mag-ipanghatag mata sa todo ang kongresista sa Bangsamoro. May tensa. Ako sa una-una ang lumayo, then I will text you on circumstance. Dagkan sila, in fact, ina lang yung yan lang mga maot at todo ang kongresista. Kung voting for the BBL does not mean nga may trata. Congress is a collegial body. Dili pwede nga kay Tagaluson ko, di kuwapi na ng national law, maguna siya. It's in national law. Dili mo na sa executive order or in memorandum of agreement or in memorandum order nga pwede lang presidente. Sige, di na mapinangkot ang atong Congress. Now, when pumuagi ka ni Congress, everybody should take part, whether yes or no. But after uban, nag-no kuno sila dire, pos nakabalong-galong sila. Later on, if you will maminaw na sa TV karon kay ina naman yung live ang mga discussions. Nag-no sila because ina nang ensure nga the creation of the Bangsamoro region should be in accordance and within the framework of the Constitution. Not because they don't want BBL. Everybody, almost 80 to 90% wanted BBL, except for the misinformed. And since this is a plain child of the Aquino administration, this is the flagship project, or let's say, law that will be passed under the Aquino administration. So, the opposition would like to cover under the, no, dili tamayo, But actually, kung gusto na sila during the discussions of Congress, they said no, because we wanted to refine, no, ato sa ayun nga, especially ang sa law enforcement, fiscal autonomy. Na may kita na ito, because it should be under the national law and of course the Constitution. Mga akong concern, everybody wanted peace, and it's what trying. Okay, kaning Bangsamoro, we should, at least these people who said no, adto sila dito, sulayan nila. Kung ibig po kayo na itong mga tauhan dito, makita niyo mo, they lack school buildings, they lack roads,
of health facilities. Then, when they speak of the initial amount of several billion, let's say 70 billion pesos, kamera kayo na kwarta for development sa Mindanao. Well, Mindanao is giving 53% sa national wealth ng income is coming from Mindanao. And kana siya dili, for several years naman na, later on, we can generate our own. Ibang Samoro can generate its own income and start developing the area. So, why said no? Kunya, another issue arising is that nganong tirahan na nag-yes ng mga congressman, nganong inon na nag-ihatag sa iapin ng Samoro del Norte. No, it's not. Isabot sila na magtungkod o pang Samoro region for our Moro brothers. Wala pa iyon nga, yes, apil ang Samoro del Norte. In fact, naman si Vice o panahon sa SPCPD, mawag niya po na question sa una. And the BBL lang, doon ay provision dito. Nga medyo i-question ni Senator Marcos and the rest of the senators because pattern naman siya sa Tripoli Agreement. What are included? The areas included, in fact, Palawan is included. Parang Palawan yun. So, kapag na doon na ang kuwanan na kanila magdagat nag-separate sa Modern Norte and Palawan. Anyway, Palawan was then included. Pero nag-plebiscito man tayo, but including sa Modern Norte, and we said no. We would like to have an arm or katong panahon ng Noni Suarez and the Marcos administration, but sa Modern Norte should not be included. Kaya gamay lang kaya ang Muslim populace. It should be, the area should be a Muslim-dominant region or area. Yes, sir. Tama na. Okay, sir. Idogang, please. Usay, nakoy kinestorya po, magdalang pasiyaw ba? Ano ko nga, ano man nga nagubot man taning BBL, nga di man yun masakop ng Sambuanga del Norte. O, sa kung saan mo printa, no? Sa kung saan printa, bisan pa tapat ta o ka ng lugar nga sakop sa ERMM, pag plebisito mapili man yun ang yes, ana. Pero, natingala lang ko, nga kung mag-Muslim holiday, paspak magkaya na papil man ta, no? Wala yung usahay ba? No? Ang atong inconsistent at sa ito ang view ba ng atong mga Muslim brothers and sisters. Kaya kung magpasakop ka, dili. Pero Muslim holiday, Tingala ang nakatana, Muslim holiday ba ko nung kapakukot? Kaya harap ko nung upagkalaw bakasyon, pansin ka? Ingang ko nga, sige, pasakop kong bibingin, harap mag-Muslim holiday ko, sige, kanatungin. Okay, question. Nana may arm. Why not expand, reform, or improve arm? Nana maabot pa matagbang sa Moro basic law? Because the klaro kay kulang kayo, kulang ipo ng arm. The fact that it does not have a lawmaking body. Wala man, by memorandum and the orders from the President. Ang nakakuha lang sa arm is direct ang funding and they will be able to identify the projects. Pero sa pag-funding ng balaod, sulod silang rehiyon, wala man. And these are the claims of our Muslim brothers. Makahimong balaod sila. Within, applicable siyempre, kaya sulod silang region. That, of course, nabalot na ang ilang customs, traditions, ilang culture, medyo dili pwede mabulag silang pamalaod. No? Sa Yundana. Even, kaning atong private kuan, ilang intermarriages, ilang civil obligations, civil rights, most of their rights ikan yun sa ilang pagtuong o sa ilang reliyon. And that should be maybe embodied and recognized into some laws that would be later enacted by the parliament. But of course, within the framework of the Constitution. Mara may ilang ipangayo and let them di ba maingon, let them kanang sa law enforcement sila na ang atong concern is that ang supervision, direct supervision and control would remain in the PNP. They should be answerable. Maraming ipangayo. And this does not so much naman si Vice. So, para na po, it's time to try na kanang tinuod na ipon nga pang sa Moro law, governing themselves under a unique system of government, let's call it, pero takal ni ingon sa Europe.
ang Irish Republican Army, Scotland, what happened to them? They fought British rule. Ireland, sa Ireland. Sa una pag yun. So, tapos hundreds of years po to din, karoon yung chance ng independence. Parang yapon na rin. Dugay na struggle. Wapo kayo karoon ng buwan ang Scotland. But they're still under the British Commonwealth. Yes, yes. Until now. Para sila ka autonomous region. Isip dugang na itong isulti ni Honorable. Okay, yes. Go ahead, sir. Napikil to. Katong Northern Ireland sa una, naman na yung katong salida nga Michael Collins, no? Di ko sila gusto nga kanang kontrolahon sila maayo sa Great Britain, sa mga British. So, natin sila ipakigbisog sa una. And then, nabot nila sa punto nga ni-result na sila sa violence. Pagpamumba. Noon ka sila sa una nga ng Irish Republican Army, noon nga mamumba. Gani na yung sa kahigayon nga katong former Prime Minister sa Great Britain nga si Margaret Thatcher na atong sa hotel yung bumbahan ba? Ay gani kayo siya no? Bumbahan. And then all of a sudden, because of the peace process, no? Naapoy yung grupo nila nga murag break away nga nila gusto. But because of the peace process, naabot ang sa punto nga nag-give up sila silang arms, join the mainstream, napili silang election, and now they are governing their own territory under an autonomous setup. Tanawa ng Northern Ireland karon, very progressive. Yes. No? Ako yung amiga diyan. And to think na ganing sa una, dagan kayo mag-operate diha nga katong mga armored cars sa mga British police na pagdagason sila. Sige kagong halos kada now. And then we should learn from their experience also. No? In fact, itong sa Scotland is not about religion. It's not about their belief. It's about territory. Territory lang na mga kami nagdudumanan for so many thousands of years. Ayaw may bote. Ayaw may bote. We will muhatag sila sa ilang ways. They will recognize the British government. But ang internal nga kuan, padagan, lagi pa ngayon. Mo yan naman, yapon. Speaking of, katong tubang ganina sa pangutana, what's the difference di ay? Namatay ARMM karon, nga nung masama diferensya na. The government is saying that the ARMM is a failed experiment. And I would like to agree sa observation sa gobyerno. Tanawin mo ng ARMM karon makaluluoy kayo. No? Makaluluoy yun kayo. Ambot lang, basically the problem is structural. Ang structure sa gobyerno nila is not responsive to the needs sa ARMM. For one, ang ang taxing power is very limited. And that is very important. Why? Kaysa taxes manggod o sa mga buwis sa revenues, diha makatigom o kwarta ang gobyerno aron sa paggasto para sa mga serbisyo sa katawan. Pero sa ARMM karon hindi kayo mo makita. Sige lang yapong salig sa gobyerno. Sige lang hatag ang gobyerno ang kwarta nila. And then sa unang panahon, di po makita nimo kung asa po ang kwarta. I don't know now. Governor Mujib Bataman is saying it's different. It's very different now. Kaya makita na ang aging. Sa una, wala. Okay. Nasa like ng parliament, they can provide for their own revenue generating measures. And then, kung saan ma-generate ng income, most of the income is ma-retain nila. Gamay na yung sa national government, na gani income 100% pagpapili nila. Kana may importante kayo, kaya kaning sa national government code, may mas recognize nga nagita yung problema. Mag-limita dito revenues, dugay ka na mabalik na rin. For example, when I was provincial administrator sa Zamboanga del Norte, natay binilyon nga income out of the exploitation of natural wealth. Like mining, like logging. Naman tayo mga logging companies dire, natay mga mining companies dire. Magbayad na sila buwis minilyon, dito na nila i-remit sa national government. Pero under the local government code of 1991, supposedly naatay bangin na 40, 20, 20, 20. Barangay, munisipyo, probinsya. Pero, sa katutak na follow-up, pila ka tuig kaya ma-release. At the average 3 years pa gikan sa
kuha sa buhis ay hapang mabalik nila sa itong lugar. Nanana ka lisod ng mangubra sa ato ang portion ng bayan sa buhis. Pero hanggang sa Bangsamoro Basic Law, proposed Bangsamoro Basic Law, i-address na ng issue. So that will basically make the region more responsive to the needs of its people. But I still believe na apart from that, more than that, kinahanglan ang ato ang sistema o ato ang klase sa mga mamunuan mo ay angay natong tagaan kong pagtagan. Naman na sa ato ang makatag yugay na is the national government. Because if the national government is corrupt, you can expect everybody down there as to be corrupt also. Muna yung tabo sa itong Bangsamoro region. Sa una, sa ARMM. ARMM. Ganang din kwarta na usik, dahil wala makita because tanong sila, national government corrupt, kita po din, corrupt ito. Pero kung na yung magtanaw nilang mayo, sige pokpok silang uno, I think it would make it very difficult on their part na mo engage into corruption. One more thing before mag-break, mag-break pa. Katong nisgotan kanina, sige tag-isgot nga, ganun tagaan magkwarta, no? Pare, tagaan ng kwarta kay karon gani, dapat ihatag kwarta ang government. It's about 20 billion plus, no? Ang ihatag sa national government to the ARMM para silang operation. Now it will be increased to something like 30 billion pesos. So dali increase gagamay. Katunguban, they form part of the internal revenue allotments at ang mga local governments under the RMM. Pero kami magkong kwarta na dugang, you must remember na pwede ka makasave kung naatay peace, naatay kahapsay kalinaw. Kaya ang gobyerno, dili na kayo sige gasto, palitong bala, palitong kanyon, pagkawat sa itong mga army. Kato kaning all-out war sa education centers, panahon ng Iraq, it cost the government billions, no? Asay na natin pa nila, excuse me kung siya, nasampo ang mga kusog mamumba o kumanta. Wala. Kang manak na retain at kang abubaka. If you will take read history, wala masulbad. Ikaw na naman itong mga tawhana o laing lugar, nagmumba lang hapon. And then, masapag ka drawback ato because dagan kayong mga kasaluluhan na ito na concentrated dito sa Mindanao. Some areas were left behind. Ang NPA na po inisiyaw. And then, nagani computation, bila nag-cost sa tuwang makikuban sa tuwang mga kaigso ng Muslim, kanang nangandoy o kaning independence, ni-cost na sa gobyerno of more than 200 billion pesos. Anana ng gasto sa kuban. Pero kung gasto sa peace, kanang ng 30 billion a year, and then, di magali na ingon nga kuha ng kwarta, manay gastuan para sundo sa mga maestra, sundo sa mga kawani, then sa 70 billion, di pagbayimog mga tulay, mga datan, mga irrigation projects, mga eskulahan. So, anong masupak mata na angay mga linang buhaton sa gobyerno? Because that is what the people wants, no, from the government, kaya servisyo. Angay tayo malipay, tungkol kay maghatag kani o progress o development sa itong mga lugar na ipuyan sa itong mga kaigso ng Muslim. Okay, thank you so much. Before sa itong break, ako itaw mo nga pangutana nga tubagon ninyo. Ningon to nga, why not now nga mapasar ng BBL? Nanong kinahanglan karon man jud? Why not kung kumanda lang kayo sa term ni Noynoy Aquino, President Noynoy Aquino? Nanong kinahanglan jud batud pa sa mga critics nga dali-dalihon ni pagpasar sa Bangsamoro Basic Law. Ano dili ayon og study aron tagaan og sakto nga pagtuon maka-introduce og additional amendments to improve the proposed law. Aron mo pasar kini mo sirot og pasar gikan sa Kongreso paingon sa Senado. Aron mahimong balaod pirmahan sa atong presidente nga mosunod ni Noynoy Aquino. Why nga dali-dalion jud ko nini karon. Tubagon ninyo inigukan sa ato ang commercial break. Kaya na naman si Edgar Sorda mo sa galing nga ako gi pag-break na kay si Edgar Sorda. God, go ahead please.
Okay, daghang salamat, Deb. So, good morning sa atong mga bisita karong buntaga. Din sa atong kaduguban, labi na ni Vice Mayor Bibbs Cheng, nga kauban na to sa kapihan na sa Dipolog. Welcome, it's a Sunday. Atong mga viewers sa atong streaming, sa live streaming sa www.rmn.wembley.com. Good morning, good evening, o good afternoon. Inyo din na. Kaya nakarayaman ang oras karon sa atong mga live streamer. Sa Tibok Palawigan, sa Boca del Norte, doon na nagbayan sa Dipolog Palawigan. Welcome sa kapanaguban sa permanon ng kapihan sa Dipolog. Live, there is a Sunburst Fried Chicken sa ground floor. Hotel Kabila, Dalan General Luna, ngayon itong dakbayanan sa Dipolog. Dahil din, pasalamatan na ito ang atong mga sponsors. Una tamo padayo pasupot pangutana, o una po pangutana. Pasupot sa pangutana sa itong mga bisita, atong pasalamatan. Ang atong Sunburst Fried Chicken, ang official video sa kapihan sa Dipolog. Matagdugin ko, streaming na ito na sa alas 11. O babati sa mga sibiyanan sa RMN Dipolog, Radio Mindanao Network. Ingat masam sa itong live streaming. Salamat ka ito na sa Janos Marketing at Birigahan ni ABC President Honorable Janos Yu. Naimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Pasalamat ko sa ngatong kang Honorable Atty. Silino Angeles at ang Vice Gobernador, Presiding Officer sa Kuliang Panlalawigan. Sa akong bisita karon ang Presiding Officer Pagdang Police sa Kuliang Panlalawigan sa Boca del Norte, Honorable Atty. Julius Napiki. Mao ka na ato sa salamatan at guest pa rin nato karong buntaga si Board Member Honorable Julius Napiki. Pasalamat ko sa kang Honorable Romulo P. Zuniga, Chairman sa Committee on Finance ng Pamaikan ng Kuliang Panlalawigan sa Boca del Norte. Ang National Grid Corporation in GCP nagpahinumdum dili magtaon o magbutang sa inyong antena sa telebisyon o radyo doon o ilalong sa transmission lines aron dili makuryentihan. Mao kani pahinumdum gikan sa National Grid Corporation pinagina ni Ma'am Betchay Lagaga atong Corporate Communication Affairs Officer sa GCP Cagayan de Oro City. Ato sa pasalamat kang ma'am, nagbibigay by you by CISO 6 o IC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Boca del Norte. Ato sa kang Mr. Henry Pianero, ang atong Labor Attaché 1 dito sa Department of Labor and Employment sa DOLE, dito na sa Palo, Hong Kong. Sa atong Philippine Consulate dito na sa Palo, Hong Kong. Dugan na ito sa pasalamatan si Atty. Donald Jojo Napikit, City Councilor di Dipolog City, o si Board Member Ronelo Lee, atong Board Member Second District, President sa Board Members League of the Philippines o panelist sa kapihan sa Dipolog. Ato sa pasalamatan si Mr. Nelson Velasco, atong Provincial Environment and Natural Resources Officer Petro sa Santa Isabel Dipolog City. Ato sa kang Mr. Muhammad Yasan Aljo, Palpo 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel Dipolog City. Kang Honorable Atty. Robin Ligorio, City Councilor at Bayan sa Dipolog, panelist sa kapihan sa Dipolog. Kang Mr. Jeffrey Sayas, ang atong Community Environment and Natural Resources Officer sa Santa Isabel Dipolog City. Bukaw sa natong pasalamatan ang Roy Plaza sa Daran Rizal, ng atong Gatbayan sa Dipolog. Exclusive dealer kini sa mga ICOM radios, ICBA, ICM36, Waterproof WBA, ICM24, up to 1 meter. It floats, the only radio that's able that floats, the ICM24 sa ICOM radio. ICBA, powerful radio, o ang ICM300 base kini, pinaka-latest. Other brands of radio signals, Whirlwind, Alcatel-Luguban pa diya sa Roy Plaza. Dito sa pinikaroon sa mga radio, industry license, umutawag sa sila o mga antena, o mga base, installer, o mga radio, kasi yung mga labing kontaka lang ang Roy Plaza. Ang Roy Annex, nasa sila ang mga cellphones, laptop, netbook, uguban pa. Maka na ang Roy Plaza. Road sa John Vic Tiger Center, nalimutan sa Quezon Avenue, natutagbayan sa Dipolog. Alas sa mga baterya, gagmay, ginagkong baterya, mga legit full wells, mga motor, nasa Junior Tiger Center. Salamat sa atong din sa College of Law sa Rizal Memorial State University, kani Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga, pandalas usap sa kapihan sa Dipolog.
Pasalamat ko sa Metro Shoppers, sa Metro Shoppers sa Dalang Rizal, Metrocom sa Lee Plaza Mall, alam sa tingnan sa mga gadgets, mga high-end gadgets, laptop, netbook, smartphone, sa uban pa. TV, household appliances, nasa Metro Shoppers, sa alam nyo, o ang Fun World. Dagang pamilya dito sa Fun World sa Dipolog Boulevard. Dito ang Fun World. Ato sa pasalamatan, ang Gloria Idapitan, yan, masudayan karon sabi sa pinagi na sila Twin Cinema, Thea Twin Cinema, 3D and 2D. O nasa ang Ultra Mega, kaya sa Gloria Idapitan. O ang Fantasyland, Let the Child Out with You, dito sa Fantasyland, sa mga bagong rides ni karon o 5D, nasa dito sulod sa Fantasyland. Ang inato lang sa restaurant na nag-specialize sa mga seafoods dito sa Datbayan sa Dapikan Aqua Marine Park o Dampa, inato lang. Salamat sa DCIP na nag-offer sa Aero Technician, the only, din sa Luigan sa Roboga del Norte, nag-offer ng Aeronautical Technician na kurso. Doon sila Sandy High School at sila Weekend College. Pag-ubos pa yan po ng presyo sa Dipolog City Institute of Technology. Ang LC Electrotech nasa highway ginaw na ito nagbayan dealer sa mga signal phones, NTC approved mo taon kini mo instalar mga radio-based antenna repeater sa guban pa. LC Electrotech sa highway Minao, Tabugtulay. Yung masap, ang Lopez Sand and Gravel, matawag sa cell number 9, telephone number 908, PLDT kini, 0196, Lopez Sand and Gravel. Head to toe. Our business is to lay out the beauty in you, but head to toe. Nakin namutan sa Bonifacio Street, kinit lamang City Health, Dipolog City, ang head to toe. Mao kini ang mga nagpaliyog, katong palikuban sa tumanong kapihan sa Dipolog, hindi na yung mapapits, yan sa DXDR o sa Nukas Live. There is Sunburst Park ticket sa ground floor, Hotel Camila 1, Dalan General Luna, may atong nagbayan sa Dipolog. Balik kita sa atong mga bisita sa Buntaga, din sa kapaliguban sa tumanon ang kapihan sa Dipolog. Balik ta, i-edit. Thank you so much, Edgar Surunda. Happy Father's Day nimo. Gikan ni Happy Father's Day ka ng father. Na nag-deleted happy birthday agahapon si Helen na imong wife. Ako kay kumbihan ko sa Kulayan. Oh, Ma'am Jod. Happy birthday. Kapista sa Kulayan. Birthday ni Helen agahapon adlaw. Dayon, mugrit po ko sa ilang kauban nga Mason si atong amigo na si Mr. Anastasio John Honyo na naminaw sa karon monitor din na si atong kapihan sa Dipolog. Happy Father's Day, Sir John. Happy Father's Day. Happy Father's Day, without kali. Ikaw. Kauban ninyo nga Mason. Okay, so atong balik kita rin sa atong discussion sa atong kapihan sa Dipolog. Kabahin na sa Bangsamoro Basic Law. Atong kauban diri, ang si former mayor sa Nakoy sa Dipolog, si Engineer Delforgo Gerbs Cheng, si Consiha James Berdugues, o ingon man si Board Member Julius Napikit. Si Consiha James Berdugues, kumbaga, kini siya mo nag-represent nato sa lower house. Dayon si Board Member Julius Napikit, kumbaga, siya may nag-represent nato sa Senate. Kaya siya may board member sa Saguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. So, mo ka na ang ato mabisita karubutaga, but before anything else, ako i-greet sa nimi ang nag-monitor na itong karon. Happy listening, o ingon man Happy Father's Day, Happy Mother's Day, basta tanan-tanan na. Naminaw na itong karubutaga, si Ma'am Maribel Dingal, si Remy Bilango, si Mix Bilango, si Hil Bitoy. Mao ka na ang naminaw karon kauban ni Julius Salaveria dito sa buhatan sa Department of Trade and Industry. Happy listening ninyo. Sabi na po sa Kulayan po. Mana, so, guys, wala naminaw man ako kay mo kay balik karon. Ikaw kuno mo representative gikan sa Senado. Board member man ka. Dako sa lower house si Consial James Berdugues. So, ang nakaungaw ako sa Edgar tumagon sa nila ay okay. Ang nakaungaw na pangutana ngano nakinahanglan na ipasar man jud ni karon sa panahon ni President Noynoy Aquino nga aron kuno ma-refine ang law, ma-improve ang proposed law, dili ba kuno ni makahulak sa sunod nga presidente sa Republika ng Pilipinas. Ganong kinahanglan karon jud kuno dali-dalion.
Ang gikan sa lower house, si Konsehal James Rodriguez, and then gikan sa Senate, si board member Julius Napingkit. Ganong kinanglan nga karon pasar. Ganong po dilipon. Wala man yung dali. At ano yung natahibawaan nga, ang ato ang peace talks with the MILF started way back in 1997. 1997, so more than almost 20 years na istorya para sa Kalinaw tali sa with the MILF. So 20 years is very long na. Ikaduha, ang present administration karon nag-isgot pa nga ng peace Kalinaw. It started in 2011, I think, and the formal peace talks with the Aquino administration started in 2012. So, dito makasulting idali-dali ni kay kaning proposed BBL was filed in Congress, I think mga 8 or 10 months ago. So, naida ko kayong time nga pag-ion kaning Bangsamoro Basic Law, propose ko Bangsamoro Basic Law. Galing sa kasulti na ganina ni board member Julius Napingkit, usa ka higayon na imbitar mga sila sa usa ka consultation dito sa IPIL atong last year, no? Late last year. So that would only indicate na may mga discussion na ng proposed BBL. Ang magkuhan pa magutao sunod ka administrasyon, we don't know if ang sunod nga presidente would be as sincere and interested sa current nga president karon. Wata kabalo kung ganahan ba siya ng peace process o sa ba. So ang ato ang pinaka best chance to attain long and lasting peace diri sa Mindanao na karong mga panahona. So we must grab that opportunity. Kaya basig mawala pa ng opportunity na ito, magulat ang dugay. Karon ang dahil napakita kanina si kanhi Vice Mayor James sa Osaka news article sa Philippine Daily Inquirer at na-title nga MILF Making Ultimate Sacrifice. Ako na kayo nga butang. Kaya sugod June 16, mag-decommission na sila. Ang pipila ka mga armas nila, ilan ang isurrender sa gobyerno. And then, na-schedule na. Every after, bila ka months, 3 months na siguro, na sila portion sila ang mga armas na isurrender na. Hindi po sa ubaon ng mga armas sa ibang tama yung international monitor na. Yes. May international monitor na yung mga mudawal sa armas. Then, ipagkupuan ko na yun na pag-uman. So, ang international monitor na composed of many countries, may makayamong kukum kung sa basin zero ba ning atong mga keksunan sa MILF o dili. So, mali akong tubag din. Thank you so much, Konsehal James Rodriguez. Board member Julius Napingkit. Sa ito, gidali. Oh, anong gidali? Panalita na si Secretary Marojas ang musunod na presidente ni Noynoy. Dili dahil niya mag-continue na. Mao ka niya, makita na ito ang atong presidente karon wala pa mo endorse o yan. Yan na tumod na sa iya kung ipangita na usa ka leader nga musunod sa mga programa at proyekto. And then, umpisa na BBL. In fact, during the campaign period of 2010, usa sa plano sa musunod nga administrasyon ni President Aquino ang peace, no? Ang paghatag kapsel kalinaw sa labi na gitili sa ato ang Bangsamoro region. And karon di ba sibog naman sa September ang supposed deadline for the passage or for the enactment of the law? September naman. And Congress records will show there were already more than 200 consultations for almost sa katuwing ang pagdurog sa komitiba. Ang Zamboanga Peninsula, na sa Zamboanga, na sa Zamboanga del Sur, na sa Zamboanga Sibugay. In fact, kita, iimbita na dito late last year pa. No? Muna kita mahingon nga. Ang problema na dito, most of the attendees, even tribal leaders, kadilig na nito, isa pa ka punto, dilig na nito para sa atong Muslim brothers. Apil di ang indigenous people
communities, no? Apil sila ni. Pero dito sa nitapong sa committee, daghan na ito, tanan nga tribo sa akong mga subaning tribes, even Muslim tribes po na dito. Gamay rin nakamasa sa BBM. Unsay ilang katuod makuha dito, unsay i-offer sa gobyerno, unsay i-offer sa peace panel. So, katong panahon na, nagkawa na sa buwan. Ngayon na itong magkongresista sa region. We should first inform our people kung saan yung BBM, kung saan makuha na ito ani, not just peace, but development, kung saan pamaagi sa pagkuha ni Kamsay o Garinaw o development sa ilang area. Muting isa ang problema. But then, last year pa ito. And as far as I know, doon natin succeeding ang mga congressional committee hearings, not just in Manila, but throughout the region. Nagnakaw-nakaw din sila. Walang nakabalo kasi di interesado ko. But in the reports, pakita dito, adaghan ang i-consult. What came out, isa yung nagmulo, ang MNLF po na wala i-consulta. But then, MNLF is already, manaman na sila. In fact, some of their commanders, some of their sub-commanders are integrated in the AFP and the PNP. Nana na sila. Doon ay few combatants na nalabas sa ating ni Noam Suarez that time sa Bonga Siege. Kamay na lang kayo ito. Kamay na lang kayo. Of course, 2 or 3 fight guns can create trouble. Puto-puto ka sa syudad. Makakubot na mag-ina. But dili na ito siya threat sa ato ang national security. Actually, dili na. So for me, the purpose of the bill, wala po nga, pero mas focus sa karoon ng administration. It might be the next president may be focused on some other national issues. And probably, yan po nakangusagan ni Pasar. But then we have still enough time. 11 months to go under this administration. Ako pa kayo nakapanahon for BBM to pass. And wala na tayo nakita ng senador or congressman who knows ngayon o no o siya ang rason. Kadagalan ngayon, not yet. We have to refine, of course, because wala mahimo ta kita gusto ta, pero it's our national lawmaking body nga magtubagan ng kung di sa makapasa o bala, it should be questionable under sa Supreme Court, no? Ang ilang ensure karon, it should be in accordance with the Constitution. It should be within the framework of the provisions of our Constitution, and then I think it's a go. It's a sign nga pwede. But refinement will take time, so they ask for time 20 September pa. Wala na gidali kay, as said earlier by Honorable Duques, 2011 na tinudan, it is attended or mediated by International Monitoring Committee by the different countries under the OIC, Organization of Islamic Countries, no? Dili na basta-basta ngayon nga. We did not talk directly to the MILF. We talked to the International Mediation Committee. And together, lingkod atong peace panel, lingkod ang representative sa IMAI, and the organization of the international community. So, patanan ako, di wala akong dali, and there's enough time for the senators to question, to refine, even Congress not to refine, to suggest, to amend, and to insert provisions that would ensure that it would not be a separate state, separate from the Republic of the Philippines, but it's a governing body within the government of the Republic of the Philippines. Thank you so much. Additional, Jim, before ang question. Sa civil society. Kanang atong bibilin karon bit long overdue na natin, no? Sa dugay panahon nakita na ni President Noynoy Aquino kay siya produkto siya sa kini marahas na kasinatian na sukat pa sa iyang amahan hangtod ni President Cory Aquino nga wala gyud kalinaw kay diha manggoy mga co-attempt dayon kini sama sa ingon sa tong duha ka pangkita mga pagpapalawan refinement na lang ni Dave, no? Teraz ba ng syntax law, no? Wala man na nagpabilin kung dili niya mindahan na po aron
madako-dako ang revenue o makunhuran po ang mga palusulabi ang maong bisyo kay makadaot man sa katawhan, no? Mana nga kining BBL refinement kani sa arm law ay sa arm law, no? Itigaan lang og nakong gahom. Kitong mga objectionable provision nga makakreate silang kaugalingong COA, kaugalingong PNP, kaugalingong COMELEC, kaugalingong etc. Giwala na to din sa atong lower house sa ad hoc committee kundi subject to the provision of under sila sa atong national government, no? Walay kadlukan mga kaigsunan nila pinasag ingon nila na igo ra man ta pangotan-on, di man ta ipasakop pa, no? Mga nga walay angay kadlukan din sa atong mga kaigsunan. Gani magpasalamat na nila kay mapasay na ni successful ang pagpadagan sa BBL basin o gamona ni nationwide nga ma-autonomiya na ta, maparehas na ta sa Amerika nga ma-federal o madako-dako na ang atong bahin, no? Kaya na akong gihatag ninyo diya makita ninyo nga for so long a time ang Mindanao na deprive sa mga kalambuan tungod sa inequality karon sa pagpili nato sa atong senador nga daghan gyud ang salusyon humantang nga ipasiugahan nato ang atong 1935 Constitution, no? Mao nang tingalan dito sa Senado equal representation ng taong hitabo karon wala deprived jud ka diha kaling panahon nga wala kay senador sa Mindanao niya. To think of it, 200 million na and other pa nga mga funding nga ihatag sa mga senador. Wa yun ang maabot diri sa Mindanao tungod kay duha ra man gud ang atong senador karon. Okay, thank you so much, no? Food for thought na, sabi pang istorya karon ng Engineer Edinburgh Webster. Kita na mo yung captain of our ship, no? So, kinahanglan nga makabalupot ta kung sa atong buhaton alang sa atong kaupaon. Yes, Edgar, sarang na sa mga question. Okay, dagang salamat din. Kini commonly asked question. So, sulo po na po makuha sa ang ilang side ng kaduhan na itong mga magwalaon sa lower o sa upper house. Nag-create na po sila yung lang doon. Kining yung BBL pwede pa nila bend to create a parliamentary form of government, no? Mura-mura yun na. Itubot pa niya sa 1987 Constitution ang usak ka laing form of government. Kinahanglan pa ba natin pang-uspon sa itong Constitution? I-amend ang Constitution. O dito tumahatin naman niya itubot sa itong Constitution na musulod niya nga form of government. Okay, Board Member Julius Sapingkit and then Consihal James Verdugues. Doon natin i-create nga mga panel just a few weeks late March, no? Katulad ng Justice Davide. They expect intensively by niya that the Constitution allowed the autonomous regions, di ba? Duhaman to, Cordillera and kaning Muslim Mindanao. Nga kung i-refine na, there's no necessity for an amendment. Ang nga position sa autonomous region is more ngalan na walang usog kaning pang sa more basic law. But created, mura lang ipakusog na ang autonomous region. Something like that. Kanang pag yung pautanan mo about at parliament, ngalan na po na ang usang ka probinsya doon na may legislative body. And so with the municipalities and the cities, no? Oo na aman. So, creating ibang small region, having what we call parliament, is like a legislative body of a province. Nandako lang yung area, that's why a regional area na. No? But still, they will be enacting laws within the framework of the Constitution. Ang proseso, parehara niya po sa pagpanday o balaod sa usa ka munisipyo, sa usa ka syudad, sa usa ka probinsya. But the laws that will be passed later on nila, possibly, they will be more liberal. Kay, as they say, more unique siya. Unique, they will be allowed to introduce some customs and traditions, basic laws nila. Manay kay pangayo. Kay, sa ila siguro,
usahay ko na may umang eskwelahan nga dili pwede magsuot og veil taon ang atong mga Muslim brothers and sisters, diba? Di sila pwede magsuot ng mag-uniform. So posible sila pwede na buhato na. Sa ilang cultural tradition mong good. Ginagmay na, but still under frame of the Constitution nga, mutuo sila sa balaod sa national government. More importante na to, let them propose laws, enact laws nga makontento sila according to the customs and traditions. Sila adlaw lang ang Panginoon ko. Thank you so much, Board Member Julius Tapikit. And then, si Konsihal James Rodriguez, please. Ang atong constitution man God, kabahin na sa creation sa autonomous region, Muslim Mindanao o sa Cordillera. Nagsulti man po nga ang forma silang gobyerno magdepende na sa balaod nga pagkakamon. So, while our form of government at the national level is presidential, autonomous region, pili sila makapili kung unsang form sa government ang introduce in the autonomous region. Anyway, kaning power man po sa, say, if it's a parliament, the power of the parliament in the autonomous region is very limited. And it is always subject to national laws. No? Settled jurisprudence. No? Kaning sa tuwagan ng local government units, we also have the so-called decentralization, autonomy. No? Na set of powers ang barangay, ang munisipyo, ang syudad, ang probinsya. Parang kita mo nag-local legislative bodies kaya mga sanggunian can also enact ordinances which are considered as laws. No? So, tanan mo na pong mga ordinansa na makaayo for as long as it is within the powers granted to the local government unit. Basta bila mo lapas, can do anything basta provided nga naa sa powers na i-grant. The same gapon na sa proposed BBL. Mag-grant of powers sa national government to the Bangsamoro region. The parliament can enact laws pursuant to the powers granted by the national government, by Congress. So kung within the powers granted by the national government, okay na. But beyond that, can be declared as unconstitutional, no, or invalid. So na siya explanation. Yeah, follow-up question. Follow-up lang, sir. Okay, gagamit mag-usalan ng term na basic law. So, most of the basic law are based on the Quran. Di ba? Nailang na Quran, di ba? So, by the time na ma-implemented na most of the laws na pang-uso are basic laws nga based on the Quran. So, is it acceptable na sa ato sa national law? Natupa kung din nato sila i-grant, di po ba justify ang atong basic law na atong ihatag nila? So, wala kayong konflikto may tabo nila. While they're using the word basic law, dahil kung mangusong sila na, this is basic law nga akong mangayo. But ang national law, it should be, di ka konflikto niya man. Yes, conflict in the implementation of the basic law, basic law is almost based on sa Quran nila, kalamitan sila mga basic law. Basic law, anyway, so, balaod, maklaro mo ng mga provisions niya, ang interpretation na will be left to the Supreme Court to interpret, no? Una ay different interpretation ng uban, so kung sa uban, till now, the Supreme Court who can settle that. Pero importante nga na ay balaod. Wala daw sa ibot kasabot niya. Something like an example. Nabuta ko mga pinita, wala ito, am I right nga, mostly sa ilaw yung pag-usong nga balaod ay based on the Quran, sa ilang Quran. I mean, underground sa, palahon ba niya ako, puhon, it's anticipation, muna na lang siya kuhan. Di ba kaon niya, doon ay conflict, no? Yung conflict ng ilang pag-usong, this is what we want, this is the basic law we want. Hindi mo concept dyan, panalitan na like peace and order. Sa ilang, sa Quran, doon na may mga allowed, hindi allowed under the penal code. This should be an accepted fact na di na pwede. Okay,
ang revised penal code, ang atong civil laws, mababay ang civil laws on marriages, on kung di ba? Karon allowed man saan, di ba? Lahat naman ang ilang kuhan dito po, ang ilang cultural tradition. Pero ka na mga parehas sa revised penal code, it would remain enforceable. It should be. National law yun. Subject. Pero kung inakabindahan, makabindahan ang revised penal code, hindi na siguro pwede na. Kadaghanan na inag-ipa is on the economic provisions and civil rights and obligations. So, wala kayo tayo problema sa kaning law enforcement which is for under the revised penal code. Kaya dito to na may lagtan. Bisag asa pag ganasod, more or less, ang law enforcement should remain the national government, should remain ang basic law mo. Good. Ang basic nga ipasabot na rin na is the civil rights and obligations. Probably may most of din na. Like, karon starting naman nga, dili naman, wala pa sila pa sa family code. They have their own. Like that, may nga ng obligations. And more than 50% nga ilagay pangayo sa other BBM is about economic provisions. They should delete sila. Pareha sa local units na pilaan po yata na share. Sila na may exemption for this. Na yung 1% accepted, na ako yung 10% na ihatag. So, ang itanaw ka is a total breakaway of the national government na pamalaod. Ang ilan na, more or less, maka-generate sila ilang income na maka-gasto sa ilang region without interference. Yan sa national Ang guidelines, parehas yung historia ni James kanina, na ultimatong share sa national wealth, mabalik 3 years pa. Something like that. So, kana may mausog nila. This can be called a unique one, taga-other special treatment, but ang concern sa senators karon is that they are still subject sa COA. Dahil sa COA na to, they are subject sa ato ang PNP, they are subject sa ang AMSLOS, commission appointments. Pero, at least, we give it a try. Atong sulayan, even we call it, naman ato mga constitutionalists, silang Chief Justice David, we can try under our present constitution because of some provisions in the constitution like creating the autonomous region Muslim Bilang Cordilleras. So, by following that line, wala po tamang tao contradict sa constitution, but sa implementation siguro, there are some changes sa atong mga bato sa atong Congress. Doon ako kamay. Yes, sir. Kaya na-text message. Pahim sa anang ingon ni brother doon na may mga konflikto na sa provision sa BBM sa labi na sa Sharia Court. Dispute between Muslim. Ang Sharia Court may doon ay jurisdiction. Pero dili absolute, no? Kaya doon na po yung mga kaso nga diha yun sa civil court. Then between Muslim and non-Muslim sa atong civil court. Gani, nakinumdum ko karon sa barangay chairman pa ko sa atong central barangay. Doon ay mga Muslim kababayan nga ato sa komisina hiningon nga magpa-settle mi sa among dispute. Kaya dili ni ma-settle karong adlaw ugma magsugod nga ang among ridor. Na muna nga akong ingon nga hala na para makoy 15 days, no? Kay basin o dili nato madala karong adlaw. Ako na gud sila yung abot. Pero ingon na magyud siya, insistent magyud sila na aman dito ang complainant o ang respondent. So ako gi sulayan, no? Muna ila ko nga kariyot lang. Doon naman mo kanang dako-dako sa inyong political leaders at that time si Konsyera ni Pango. Yung siya wala man maariglo dito ka. Anak ko sa inyong religious leader sa inyong matatuan. Yun siya nga wala man po maariglo. Muna na ngutong hintag ko sila sa civil sa barangay. No? So, after sa akong pangutana motong naariglo na sila. Dako sila pasalamat na ako. Salamat kapitan kay wala mahitabo ang rido. Ang ilagay ang rido, dito pa ko nagbaw. Mga hamtong lang mga lalaki mo magpinagsyanan. Ang mga babae o mga
mga bata executed sila. Yes. 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 Board member. Isip luka nga itong tubag, no? Kani magong pwede inak sa parliament pohon nga mag-created, assuming mapasaring BBL. Ang ilang ang pasar ng balaod should be consistent with the powers na i-grant sila. Beyond that would be invalid. Now, naapoy usahay nga na question which will prevail if dili supporting sa national law ang balaod nga pasar sa parliament. It's the national law that will prevail. No? Because we have that basic concept na the spring characterized about the source, no? Ang source of the authorities from the Congress ihatag dito sa Bangsamoro region sa parliament. So dili makalabaw pa ang Bangsamoro parliament sa Congress kay diha man sila ga-derive of powers gikan sa Congress. Pero naay mga situation usahay nga wala murag na ay gray area ba? It's not clear whether ang power is naa sa national government or naa sa region. Napoy kaming rules in construction na, statutory construction. Kung saan man ang pag-construct, it will be resolved in favor of autonomy. So, okay, ang concept is autonomy man. But I would like to give you one example. Kanang conflict between national law and local laws. Kanibang operation sa balhabal, no? Naman kayo ba ng mga local government units magpasar ordinance to regulate the operation of balhabal? Ningon sila nga, importante na kikinig ang balhabal karon, kinana na i-regulate, kaya dahil daghang mga lugar nga dili makadto motorcars, makadto mga dipaseruan, so ang balhabal ay makabot dito, kinana na i-regulate na to, magahan na to o franchise, so on and so forth, pasal sa ordinansa. Wala man tayo, siguro wala may lagis nga gamit yung kanyang balhabal karon, labi na itong mga sok-sok na lugar, no? Labi na magabi. Pero kanang ordinansa haba valid ba? Ano? Dapat tayo tawag o police power ka ng looking after the welfare of the constituents para mula sa itong welfare sa itong mga katawan. Pero is it valid? No, it's not, because there is a national law that prohibits the operation of habal-habal. That does not allow the operation of habal-habal. So, invalid na sa ordinance, although nasa power nga mag-regulate ng local government unit because it is inconsistent with the national law. Okay, thank you so much. Thanks, no, Konsehal, Board Member Napikit. Ako na lang in a nutshell. I-decommission daw ang mga MILF. Lay down their arms, no? Sa ito pa, surrender ang ilang mga armas. What will happen to them? Mo-integrate pa kuno sila o makasarapag sa Morolo ba? Mapil ba sila membro sa pulis? Sa military? Or, Board Member Napikit. Na-discussan mo na sa some of the committee hearings. Those who are qualified or can be trained, Apply sila. apply sila. And then Also, we should not use the term surrender. Actually, it would take it would take a while to begin it printed against some surrender guban. Kamalot na, that's the tradition. Okay, for hundreds of years lagi, mga na nagibuhat na liligid na sila magpasakop. And insakto po sila. Dili surrender ang tema na. Decommissioning is a step, part of the process, paghatag na sa kaning implementation sa ilang ipangayo na BBL. Usan na sa pasabot na sila na ang kwan ang military niya, they should not term it as a surrender. Kaya surrender, ang mo mga natin kinaihatag. Hindi kinaihatag. And it would take time. In fact, former Supreme Court Justice David said that it would even be kung po no, kaming lisod pa ngayon even in years time to surrender all their arms. Kaya na silang dugo nga, they have already been para nila gitaidoran for so many times. So, they will reserve to themselves some defense. No? So, di kita mag-expect na ihatag kayo na tanan. But at least, walang iba yung pagsukod. Hindi na ihatag tanan, but they will start putting their
their cards on the table. May na kayo ni karong panahon na. It's an achievement for the administration and for his panel and the international community. Nagsugod yun. Pipilak armas is good. Hindi na kinatagal na yun. So, para na ko, when the commissioning starts, moral, it's really a goal na we are in the right track towards peace and development of the Bangsamoro region. Konsehal Bertugas. I agree. Para ka. Ako lang. Istorya naman yung ganina. Pero atong angay balikan, no? Ang una yung kanang propose BBA sa pagpasar na yun na sa Kongreso, anak pa mo, sugod sila decommissioning sa ilang armas. Apan, last June 13, kahapon, nga news, nag-isgot ganin nga to show their sincerity yun. MILF making ultimate sacrifice, isagwa pa mga group, ilan ang i-decommission ang ilang mga armas. Mufalo sila to show their sincerity. Kanuhapon, nakita po na ito nga ila pong nakuhan si ang katong usaka kuhan sa mama sa pano. Doon man to sila. Ang usa sila may si Usman, sila may galing responsible nito nga nakuha, no? Asa si Usman. So wala na i-doubt, galing kita lang kapabilin niya po ng atong pagkakikiki. Kung sa mga kikiki, kapalangka Kuya Ricardo. Yes, okay. Consul James. Atong bantayan nga sukan nga nag-istorya na yung kalinaw ang MILF o ang gobyerno since 2012 wala tayong major nga kaning problema sa MILF. Kani ang usa ka benefit ana kung biyahe ta padulong Cagayan maagi ta mga Kulumbugan, Kauswagan, Linamon, dili ta mahalo. Di pa sa unang mga matakubalongan ay nag-atang diha. Ang manay sa ka benefit sa kalinaw nga amin na itong inong naman. Ang kalinaw o resulta niya sa kalabuan sa tuang lugar. Karang peace of mind nga nabitaw sa inyong panimalay o walay samok. Kami nyo kayo. No, pero samok ko na. Bisa na ka magwarta pero samok ko. Wala ko inungdan. No? Marang ko na sa itong lugar. Malinawon na diri. Nindot di kaya itong paminaw. Kadadaw, di tamahan to. Okay. Last question ako, Dok. Last question. Hindi kami sa mga common na panglantaw sa mga common tao. Ang MILF is a splinter group that came from MNLF. Diba? MNLF. Then, nila ito limod na interested, nagpadalo na negotiation with the MILF o Indian Government na napili siya sa BSF. BISF, na napili siya. More yung participation na. So, kung magsindi na kayo pag ako na po di kayo, bakit hindi komisyon na sila, di matanan na masuran kayo. That's, ikalo na nila, di matanan. Mo impon na lang dito ba dito, kaya disgrantong na ito sila, isla angay sa mga provision sa nangnaang mong balaod. So, mukong na po, o kanalay group. Mukong na po kanalay group, o balong ba natin. Kaya, wala ko lang, budak kayo po natin sila. Wala ko station. Common ba ang station? Hindi lang, Ako na yung purpose guys na domestic ordering yun nga. Mapadadon sa ilang law enforcement. Then, kung doon yung state tenable sa MI, the MILF or the new government sa Bangsamoro, they will run after these people. O sila na yung makakupa na, sila na yung mapapreso, sila na yung mukiha. They're responsible among their constituents within the region. So, at least, hindi mo kaingon niya, o nagbubat na po ang Kristiyano o ang Muslim. Ang tawag pa ba yan sa Philippine Army o PNP? Christians and Muslims na yun. No? By that time, they will be implementing their own law enforcement. They will not after these people na mag-create na po. Sila na yung makakop, sila na yung sa kaso, sila na yung mapaprint. So whatever man that they do, wala na kalala if they will govern themselves. Okay, so one last follow-up lang. So bakit karoon ba na iwan namin ang sitwasyon itoki na ang BBL dahil kanili ang spiritual group is just within the area of MILF yapon. So bakit karoon ba ilang bang hinahinal mo
gugod yung mga tawanan na splinters na sila. Wala na pinabilit sa incident. Hindi mama sa paano incident. Nakalungo pa karte. Wala na diya. There were more than 100 plus DIF members when medyo nakuha sa operation. By MIL and the AFP. Katugan nila ang kuhan, nila ang spokesman na si Mama. Wala. Ganun pa doon kaya din nga. Asa mo din yan na. Ito na mo itong mga armas na nakuha na mo sa Batong Pinyo. Pag-operasyon na wala. Ang katupong leader sa katong Justice for sa to? GIM ba to? Islamic Movement? Nadakpan po. So, with the cooperation na sa MILF, liman ka nga gihanyo sa gobyerno ang MILF na Bratlin sa mo, kaya mag-operate mo. Panaplin mo sila. Matong nakuha to si Basit Usman, nadakpan tong ubang mga grupo dito, sobra sa gatos naman tayo sa BIFF, anana ang benefits kung natay kalinaw o kanang magka-istorya ta kalinaw sa tali sa ka grupo ba. Wala walay garanti nga walay mo bulag. Pero kaning BBL, ilang taon isip po sa mga butang na makasulbad ba sa problema sa Kamsay Kalinaw aron wala na mag-create o dahil pang mga grupo sama sa MILF, major groups. Sila kung mas nakasapot sila kung siya toyo ang itong grupo grupo na kailan sila mga kuhan na niya or they need to be heard. Pero kung kita ko, if we try to enforce kayo mo lagi na ang tag, ang label daan init mo mag-imog law enforcement ang the Philippine Armed Forces or the Philippine National Police Christians automatic and ang kontra automatic Muslims mangod. Kung kapag yung grupo ang mabilin at lawless elements na lawless elements na nakawala in fact nakawala na isang grupo naman within the ranks of the armed forces and the PNP that's kalawag hindi na naman. Final question kay Nitsinyas na si Taxa. Is that an acceptance ang katong implementation sa arm o tulong sa dinisyon na between the MILF doon ay daghang buho ato kay hindi groman pag-ayo ang MILF. Nabot man sa inyong aling sa extent. Nabot man sa inyong aling na senaryo. Daghang bigil ato. And usag yun sa nakadawat sa ARM ng mga corruption. Corruption yun. Kaya wala na punta ang mga fundings. Last question before we wind up kay parting words and statements sa inyo before. Last question. Ano sa kani? Party decision, party politics, kining BBL, na mubutan pa ng yes, katungtuan sakop sa Liberal Party ng mga politicians. Pero ang pagbutan ninyo og yes, pag-ulo ninyo aning yes sa BBL, meaning to say, you vote yes for peace in Muslim Mindanao, excluding San Juan del Norte. Remember, Julius Tapikin. Yes. Para sa mga nag-yes ng mga congressman within the Bangsamoro region or Maguindanao, Lanao, Maguindanao, wherever it is, sila sumot yun sila na BBL i-approve o ipasal ang BBL and then i-appeal ilang teritoryo, ilang territorial jurisdiction, ang political jurisdiction nila. Pero kung yung mga congressman sa Luzon, in town, sa Mindanao, and let's say within Mindanao, like Zamboanga del Norte, like Misamis Occidental, mga congressman, when they say yes, does it mean included? Dili, it's a Congress is a collegial body, as I have said. All national laws nung pasa nito, we have to vote whether no or yes or other may abstain. So does that mean yapili mo lugar? If it is for another region, for a certain region, they still vote in accordance to their opinions and principles. No, ang two congressman here should not be misinformed ako ba na itong mga katawan na because some politicians also said, look, they agreed, they voted yes for the BBL because yapil pa nila. That's wrong. That's misinformation. That's a political statement. Ibutar ang atong gawa ang kongresista, okay naman tayo tumuloy note, subod sa CCPD pa, nireject naman tayo na hindi tayo yapil because what taganay, it's not because hindi applicable na to. Kanini po tayo ng mga kongresista to, sumod sila na to, na peace sa Mindanao, within the Bangsamoro area, as perceived. No? Whether we like it or not, worst comes to worst, at the visito, kapag daw sa resulta.
but then voting yes, at the Butang Politica, because it's a flagship of the Aquino administration. Well, good, that's for peace. No? Kaya you better explain. You better explain to your people, to your constituents, kung sa imong toyo. Because the rest of the congressmen in Luzon and in Visayas have already stated, they voted no for the meantime because they want to refine the basic draft. No? Pero kaya ito uban nini, at mga politiko, you better explain to your constituents, to your people, why you voted no. Okay. Consul James Rodriguez. It's ako na din. Kato nag-vote o a vote of no, should better explain ano nag-no sila. It's not just voting no. Sa'yo naman ako no, yes. Pero ano nag-no man ka? Eh, nag-no ka, meaning di ka gusto sa Bangsamoro Basic Law. Then what is your alternative? Nga makahatag o kahapsay kalinaw sa Mindanao. No, makakaktibiyan. So, sa may angay na yung buhaton. Aron, nahikalinaw sa Mindanao. No? Ano na ba, no? May alternative. Dili tayo no lang. Sa'yo na na pag-cast the vote. Na, whether it's a party stand, no, kay mga liberal party na may dere. Diba, o? Dapat hindi ka hearing bitawan ang vote ko ng yes nung uban tungkol sa 50 million na bihatag. 50 million, no? Kada congressman. 50 million projects, 1 million kwarta. Pero ako si Bumembe Juris na tikit o pamagay may nabahin niya na, diba? Pahitang ka, yes, magkapon. Hindi maligid na tagad, May panagnuta, no? James, Dodam Uban was trying to make a statement for their own political influence and ambition. Maybe. Pero when you say something that is of national interest, you should qualify. Ang atong doon ang kongresista, magpaibalo na daan nga they will vote for the end because of this and that. Not necessarily i-appeal ta. Katong na yun, no? More accountable mo. You should explain why. Because this is about peace. Kalimitawan na ilan ang mga kalinduhan ka congressman labad-labad, i-pressure kayo sa Malacanang sa una sa RH. Kaya siya nang bali ako stand, nakapromise ako sa mo ang obispo, hindi ko mabuta pabor sa RH. Manang abstain siya. Alala yung stand ha, despite the pressure from the political party nga nasa siya nasakop, huwag siya mutuman. Kaya butang siya pabor sa BBL at the committee level because he believes na mo ni makahatag o kalinaw sa Mindanao. Marang yapon kang congressman Amato. Wala kasi ang i-explain sa taga-Zamboanga del Norte because in the first place, wala sila masugot na ma-appeal ang Zamboanga del Norte. Anang Bangsamoro region. And Zamboanga del Norte will never be part of the proposed Bangsamoro region. Okay, thank you so much. Last Sunday, bisita natin ito si Congressman Cez Frederick Bulit Halosos. Na-explain po siya why he voted no sa Bangsamoro Basic Law tungkol kay daghang mga amendments na gusto introduce o mga refinements sa proposed draft, no? So, more tayo mga panahon ninyo. Additional, Consul James? Wala na, usahin mo madamupan na sila voto because of their party stand, no? So, ilang partido mo stand, so no sila, yes sila because of the party stand. Mapalay na ako. Okay, it's a democratic country, so you can do whatever you want, basta kayo within the bounds of the law. Wala naman tayo panahon. Ayos na. Ilang yun kasi, ako, itadidala naman yun yung upak. No? For so long a time yun, ang Mindanao di hado yun, gano'n, kung makahinundo mo si Ruben Canay, nag-propose na nag-imay, Mindanao Independence Movement, kanya akong gihatag din Ruben niya Canay ka na sa DXDR, sa RMN. Mana. Sa pagkakaroon doon, ang mga senador elected at large manggod. Dili pareha sa Amerika nga elected by state. Mana nga at present, tuhara ka nga itong senador, nagawat og tag 200 million, 400 million na. Ang sa Luzon, 19 senators, nakadawat sila 3 billion, 800 million pesos sa Visayas, Tulura. Si Serge, si Miriam o si Rinon.
600 million sila. Okay, percentage-wise na nimo, ang Mindanao, hindawat kag 8.33% out of 100%, ang Visayas 12.5%. If elected by region, ang atong mga senador, at least doon na tayo unom. Region 9, 10, 11, 12, Caraga, doon na tayo unom. So ang atong share, 1,200,000. Ang Visayas, 7. So mudawat po sila 1.4 billion pesos. Ang Luzon, 11 senators, 2.2 billion. So ang percentage sana sa Mindanao makadawat na tag 25%. Ang sa Visayas 29%. Mga regional basis, no? Unang, kung atong kita, since sa una nga nahimo na tang kuhan, nasa 1991 sa decentralization, ang Mindanao na-deprive of 19 billion, no? More or less. Dako na ang tanang kalambuan. Unang, ang ngayon na yun, nga kita, kung saan yung naging yung gihatag na BBL. Dagang salamat. Thank you so much, Engineer Edelborgo Bebschen. Mga na lang kita parting words and statements kita sa mga bisita sa Buntaga. Nagpasalamat kita misanon sila sa atong imbitasyon para mapasabot pag-ayo ngadto sa atong mga katawan kung unsa kining Bangsamoro Basic Law. So, ang importante nga makasabot kitang tanan kay haron makaiba po tag unsa pa itong buhaton pagabot na sa panahon labi na ako na ikibisito magaling nga maabot diri sa tuan lalawigan sa Buanga del Norte. So akong pangayon atong mga bisita gikan sa atong mga bisita ang parting words and statements. Maguna kita gikan ni Engineer Edelborgo Bebschen. Atong kan si kanhi mayor o vice mayor sa Bayan Polo. Daghang kayong salamat, no? Sa atong mga kaigsoonan hinaot ka. Sa Diyutang panahon kami nakahatag o kalambuan, katinawan, may tungod aning proposed BBL, no? Para kanako angay na po daw ng BBL, kita na po dito sa Mindanao through our representative na muklimo na po ang senators should be elected by regions around donay taxation by representation dito sa atong Senado kay diri sa lower house na naman tayo tulong ka congressman. Daghang salamat o may buntag ka na itong tanan. Okay, thank you so much, Engineer Edelborgo Bebschen. Gikan sa Kongreso, nag-represent si Konsehal James Berdugues. Daghang salamat sa pagdapit na mo diri, no? Naginaot ning sa mo ang gamay nga gitampo diri mahina sa issue sa BBL nga adto na po information nga nakuha nga ato ang mga nagpaminaw. Ang ato ng ani nga taga na to chance ang peace diri sa Mindanao kay kita na mo pa maka-benefit diri, no? Tigadto na mo ta na mga lugar nga na mga kagubot. Ang pura na sinabi na nato nga for about 2 or 3 years wala nagkagubot sa mga lugar manang dito mo pala ka mo biyahe ka sa mga lugar. Dapat ka nga magpadayon yung pinagi sa BBL. Ang ato lang ang ato mga katawan, hindi ay mabalaka. Tungod kay ang sa Buanga del Norte, ang bayan sa Dipolog, wala masakop sa iplanuhan nga itukod nga Bangsamoro region. Salamat may butan. Thank you so much, Konsehal James Berdugues. Nagrepresentar ikan Senado. Ang board member na ako sa Secondo Sa usapan. Fernando Junior C. Sa usapan, magpasalamat doon nga kita. Tagalabuli kayo ng pagsitan sa imong programa, sa imong programa ni Edgar. Magpasalamat sa itong technical staff. Ang point is that the present administration is giving BBL, giving Mindanao a chance for peace. And ang focus sa economic development is interregional. But di naman atong Secretary sa National Economic Development Authority, i-explain niya nga why is it interregional. Di ka pwede sa mga projects. They ask local government units to ask projects that benefit your kapitbahay. Kami yung kasingalan ng probinsya. Yang benefit not only your province but the next and the neighboring provinces. How can we do that? Like for example, the railway system. Ano ka? Gusto ko natin pag-ibang railway system o gumot ang ubang sintro ba sa Mindanao? How can we crisscross Mindanao with railway system or transportation if doon ay mga gumot nga lugar? So,